says the Lord. I am with you always until the end of the world. Hallelujah, 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 Before I proclaim the gospel, may I ask two of our lay ministers to come to this side so that we can have Mar. So we have 5 places po here at the front for those who would like to sit. Kung meron po dyan gustong umupo, meron ditong 5 lugar, empty. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. The 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had ordered them. When they saw him, they worshipped, but they doubted. But then Jesus approached, and he said to them, all power in heaven and on earth has been given to me. Go therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always until the end of the age. The good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Allow me to begin my homily from this pulpit to be able to read the second reading properly. What is the purpose? What is the intent? Bakit po kailangan natin ipagdiwang ang ascension of the Lord in heaven? Kasi tungkol po ito sa atin din, hindi lang sa Kanya. Ang sabi ni St. Paul to the community of Ephesus is that nangyari ito na itinaas, iniakyat ng Ama ang kanyang bugtong na anak sa langit matapos siyang mag-alay ng buhay at muling mabuhay sa lupang ito upang the eyes of your hearts be enlightened so that pag-enlighten po ang ating damdamin, we may know what is the hope that belongs to the call. What are the riches of glory in His inheritance among the holy ones? What is the surpassing greatness for us who believe? Because He worked in Christ, raising Him up from the dead, seating Him at His right hand, far above every king, every authority, every power, and over every dominion. Because every name will come to be put beneath His feet. So yun po ang kahulugan. Iniakyat ng Diyos Ama sa langit para ating malanasan at ating makita at maramdaman, maisa puso at maisa loob. Ito rin ang ating pupuntahan. Ito ang ating purpose in life. At sana daw manawari naman,
hindi natin makalimutan o ipagtapon-tapon lang. Kasi it is a surpassing greatness, the riches of His glory, the inheritance that is intended for us. Dalawang bahagi, therefore, ang ating pagdiriwang. Patungkol kay Jesus na umakyat sa langit, di ba? Christ crucified, Christ risen. Yan ang nasa ating iconography. Pero yung ascent into heaven, wala dito. Pero nasa, pag nag-rosaryo tayo, second glorious mystery. Sa ating creed mamaya, He ascended into heaven. Now, isa ay patungkol sa Kanya. Pero may pangalawa, patungkol po sa atin. Sa inyo. Sa bawat isa sa atin, sa akin. Pero lalo na, sa ating lahat, na nasa lupa pa lang. Narito pa lang. At marami tayong binabalikat na problema. So, ano yung hope of glory? Ano ba yung hope of glory? Pwede po natin bang tingnan to from a point of view na si Jesus, hindi siya umangat. Hindi siya umakyat. Hindi siya nagtaas ng kanyang bangko. Hindi siya pataasan ng, wag natin pag-usapan yung next doon sa Tagalog. Nasa simbahan tayo. Hindi siya nagtaas bangko, nagyabang. Sa kabila, bumaba. Hindi lang, pakumbaba. Naglingkod. Nagsilbi. Kasi, merong prinsipyo ang makapangyarihan. Ang nagpapakumbaba ay iaangat. At yung umaangat at gustong umangat, ibababa. Bakit ibababa? Para yung may kapangyarihang tunay, maiangat siya isang araw. Pero masakit na leksyon. Sa nagpapataas, makataas lang. Kasi minsan hindi ang Diyos ang nagpapababa sa kanila. Pwedeng bayan. So, kung si Jesus ay iniakyat sa langit, kasi siya yung naglingkod at nagpakumbaba. So yan ngayon, patungkol sa atin. Kaya nga siya bumaba, nasa langit na siya eh. Di naman dapat siya bumaba para iakyat. Nasa langit na siya eh. Ba't siya bumalik? Kasi pinakita niya muna sa atin, ano ang talagang antas ng kaitaas-taasan. Ang Diyos, walang pinagmamalaki. Kahit siya ay makapangyarihan, siya may gawa ng langit at lupa, madalas ang Diyos Ama ay unassuming. Ibig sabihin, hindi siya nagpapaingay para sabihin, ako ang Diyos. Hindi. Kadalasan po, na-experience nyo kanina umaga. Ano na-experience nyo kanina umaga? Nagising ka. Salamat sa Diyos. Marahil hindi mo man sinabi yon. Pero ako, nung nagising ako ng umaga, sabi ko, salamat sa Diyos. So kahit sino na walang pakialam sa Kanya, na walang pakundangan sa Kanyang kapangyarihan, ibinabahagi niya. Kasi ang kapangyarihan niya ay makapaglingkod, hindi magyabang. Ngayon,
Ginawa tayong kahalin tulad niya. Genesis chapter 1 verse 26. Let us make man into our image, into our likeness. So, nung nagyabang ang tao, chapter 3, na siya ang gustong kumuha ng poder, ikaw na ang pwede magsabi sa tama at mali. Ba't ka pa magpapa-prohibition dyan? Ikaw ang maging batas. Sa ganung pagkuha ng kapangyarihan sa kanyang tingin, sa mali o tama, sa mabuti at sa masama. Ano ang nangyari? Nasira. Nasira ang relasyon sa may kapal, sa may gumawa. Siyang ating Panginoon, Creator. Dinestroy natin. And yet, inuulit-ulit ko palagi, hindi niya binaling sa atin ang ating kasamaan. Imagine si Adan at Eva, sa Paul sa unang ulat ng ating kasaysayan, binigyan niya ng anak. Binigyan niya ng anak. Pinagpatuloy niya ang buhay. Hindi niya ginawang baog at tapos na ang storya, kasaysayan ng sangkatauhan. Kaya nga tayo, nakapag-iisip dito eh. Kasi ganyan din naman ang Diyos sa atin. Di naman tayo palaging mabait. Di naman tayo palaging marunong gumawa ng tama. Hindi naman tayo palaging naglilingkod. Tayo din minsan nagyayabang. Pinagdududahan pa rin natin ang Diyos na ito sa kanyang kabaitan. And yet, pinagsisilbihan niya tayo. Pinaglilingkuran kanya. So sana, ito na yung pangalawa. Ano yung patungkol sa atin? Kung gusto mong umangat, tumingin ka muna sa mga nakakababa. At, kagaya niya, maglingkod ka. May gagawin po ako. Karamihan po ng hayop, 4 ang paa. Diba? 4, no? Tayo, hayop ba tayo? Hindi. Di ba tawag sa atin, rational animal? Eh di hayop ka din. Di ba? Tama ba? Hayop ka, no? Hayop din naman ako eh. Pangit sabihin pag hayop ka, pero hayop ka, di ba? Tanggapin natin yon. And yet, hindi 4 ang ating paa. So, kukuha po ako para hindi ako mabash ninyo. Likamar. Kunyari, bata ka pa, tumawad ka dito. Kasi ikaw kaya mo tumayo eh. Dito nga, yung kamay mo dyan. O di 4 na. Di ba? Kasi pag ako to, mukha akong bakulaw na. Lalo na pag ikaw din. So, ano nakikita mo, Mar? Ano nakikita mo? Ganon din. Hindi, ano nakita mo dyan? Bato. Bato. Therefore, lupa. Tumingin ka nga sa taas. Ang hirap, ano? Yun. Thank you. Tumayo ka. Oh, kita mo na lahat? Tumingala ka. Ang dali, ano? Kaya tinaas ang paa mo. 2 kamay. Para. Thank you. Ano gamit mo sa kamay? Maglingkod. Gumawa. Hindi manuntok. Ang kamay ay para makagawa sa kapwa. Lalo na sa mas maliit at mas mahirap sa atin. Kasi, pwede mo rin gawin sa kamay, kumain ka ng kumain, kumuha ka ng kumuha, para sa'yo. Ang gawa mo, sarili. Pero dahil ka itinayo ng Diyos, para makita mong kapwa mo, hindi lang ang lupa. Kasi pag nakita ng baboy ang lupa, baka,
kambing, walang ginawa kundi kumain. Ang tao ay tinaas. Ginawang dalawa. Huwag niyo nang pag-usapan sa akin ng manok, ha? Kasi alam ko, dalawa pa yan. Pero, tinaas tayo para sa ganon, madaling makita ang pangangailangan ng kapwa. Kasi siya ang daan patungo sa kaitaasan. Constitutionally, structurally, ang gawa sa atin na naglalakad, sa gayon, tayo mga siwa. Tayo mag-alaga. Tayo maggabay. Tayo makatulong. Tayo maglingkod sa isa't isa. So pwede rin, itong konstitusyon natin na to, pwede natin ibalik sa sarili. Nakakahiya kung palaging sa sarili lamang. Talagang nakakahiya. Kulang ka sa rason, sa isip, lalo na sa damdamin. Kaya ang tawag sa'yo, hayop ka talaga. Biruin mo. Sa atin may dalawang antas eh. Pwede ka talaga maging tao at kapwa sa tao. O pwede ka maging hayop at masama pa sa isang hayop. So yung ascension, wag lang tayong tumingala. Tayo'y gumawa. Para sa gayon, ang Diyos na ang bahala. Sapagkat hindi tayo kailangan magmataas. Instead, payagan natin ang Diyos mamahala sa pagpapataas. Ang ating pamamahala ay para sa isa't isa. Kasi, pag sinabi mo, Panginoon, bigyan mo naman ng pagkain, yung gutom. Sabi niya, ako na naman. Ikaw yung may mata. Ikaw yung nakakita. Marahil, ikaw yung kapitbahay. Ba't ako? Ang layo naman. Nasa langit na ako. Kaya kita inatasan. Ayon. Go. Go therefore. Make disciples. Turuan niyo ang inyong mga anak. Maging mahusay ang buhay. Matuto. Huwag tumingin sa masamang halimbawa sa ating lipunan. Kundi matuto sa ating halimbawa, tayong katabi. Ba't mo pa ipakikilala sa kanya ang mga nakaluklok sa Senado o sa Kongreso o saan man yan? Ikaw yung magulang. Kayo ang pamilya. Tayo, narito. Mag-ayos ang ating buhay. Maayos yan. Mabuting tao yan. Hindi nalalayo ang bunga sa puno. Ang ascension, yes, patungkol sa Kanya. Sapagkat patungkol sa atin, ang proseso ng pagpapakumbaba ay itinataas. Meron ako ditong magandang comics. Galing eh. So yung may 5 po ako. Ayan o, hindi nyo mababasa siguro. Gawa yan ng kaibigan kong pare. Doktor yan. Doctor in clinical psychology. So alam niya ang ating psychology. Ginawa niya, no? Yan ang kanya explanation ng ascension. Mahirap po natin basahin, pero return earthward. Ha? Tingin sa taas. Huwag lang kayo look up. Go down.
Because that's heavenward. Ang ating jumping board ay sa lupang ito. Dapat nakatungtong ka sa buhay ng mga tao dito. Pinagsisilbihan mo, nilalapitan mo, kasi yun ang jumping board. At Diyos ang mag-aangat sa iyo. Mga kapatid, yung may gusto po mamaya, bigay niyo doon kay Veron inyong Viber number kung gusto niyo ako makasama. 50 po lang, 50 lang. Well, pwede maging 100. Kasi meron akong Viber group. 12 na yung Viber group ko. Padadala ko yung every week ng ganito. Bakit? Patuturo ko sa inyo sa mamaliit na bata para makilala nila, maintindihan ang Ebanghelyo. Binibigay ito sa akin pag Thursday eh. So may panahon tayo, o Friday. We have enough time. Sali na kayo, sabi ni Pope Francis. Let's make disciples. Bakit? 7 taon na lang. 7 years na lang. 2033 na. Ano ba nangyari? Nung 33, iniakyat sa langit. 2033, 2000th anniversary. Nung siya'y namatay, siya'y muling nabuhay, at siya'y iniakyat sa langit, at bumaba ang Spiritong Banal. Global 2033. Sabi ni Pope Francis na yumao, I wish and pray, by 2033, 10 years na, 3 years ago, 2023 niya sinabi to. Sana 2 billion more people come to know about Jesus Christ. And I need 108 million to make disciples. Sali na kayo. I believe